Hey, welcome to the channel. This is your boy Robotaku X, ang leading man at historiador pagdating sa anime at manga. Dito, hindi lang tayo nagkukwento, binubuhay din natin ang mga kwento. Kung gusto mo ng pangmalakasan na breakdowns, matitinding theories at sikreto ng anime na hindi mo pa naririnig, nandito ka sa tamang lugar, boy. Kaya buckle up dahil sa Robotaku X, bawat episode ay isang bagong adventure. Okay, so ang next natin pag-uusapan ay laban ni Hisoka at Chrollo Lucifer. Ito spoiler to, so kung gusto mong pakinggan, mas maganda. Pero kung ayaw mo naman, skip ka muna, basahin mo yung manga. Mas makikita mo rin yung lahat ng detalye. Pero ito yung laban ni Hisoka Moro at Chrollo Lucifer sa Heaven's Arena. Ito yung isa sa pinaka-brutal at pinaka-matalinong laban sa buong Hunter x Hunter. So matapos maghintay ng matagal para sa rematch nila, sa wakas, nagkalaban din si Hisoka at si Chrollo. Pero hindi ito simpleng one-on-one. Gumamit kasi si Chrollo napakaraming nin abilities, strategies at mind games para kontrolin ang buong arena, habang si Hisoka naman ay pilit naghahanap ng paraan para makahabol. So sa video na to, himay-himayin natin kung paano pinlano ni Chrollo ang laban, bakit nahirapan si Hisoka at kung paano nagbago ang lahat ng pagkatapos ng laban nila. Let's go. So, eto na nga. So, matagal nang gusto makalaban ni Hisoka si Chrollo. Actually, parang obsession. Actually, obsession na nga talaga eh. Yun nangyayari. So, after ng York New Arc, nawalan ng nen si Chrollo, kaya hindi siya agad nakapaglaban. Kinadena kasi yung puso niya ni Kurapika. Pero syempre si Hisoka sobrang excited sa idea na makalaban yung isa sa pinakamalakas at mapanganib na nen user sa Hunter x Hunter series. Tapos nung maibalik ni Chrollo yung powers na, ayun na, tinanggap niya na rin finally ang challenge ni Hisoka. At dito rin sa laban na to, makikita kung bakit sobrang delikado ni Chrollo. Kasi pagdating pa lang sa laban, iba na yung vibes. Hindi aggressive si Chrollo Lucifer. Kalamado lang siya lagi. At doon nagsimula ang totoong problema ni Hisoka. Kasi hindi lang basta lakas ang gamit ni Chrollo. Preparation, mayroong strategy at planning. So ginamit niya yung skill hunter niya para pagsamasamahin ng iba't ibang nen abilities. Binubuksan-buksan niya yung libro. Tapos, kumbaga, hindi lang isang kalaban ni Hisoka. Parang buong moveset yata ng spider yung hinarap niya yung Phantom Troop. So, medyo tagilid siya doon. Dito nyo rin makikita kung paano nilaro ni Chrollo si Hisoka. Larong-laro talaga. Isa sa pinaka-importanting abilities dito ay yung Sun and Moon, kasama yung Gallery Fake at Order Stamp. So basically, nakagawa si Chrollo ng mga puppet at fake bodies na kaya niyang kontrolin. At dahil nasa Heaven's Arena sila, ang dami niyang pwedeng kontrolin. Napakaraming tao sa paligid. So imaginein mo, habang lumalaban si Hisoka, hindi niya alam kung sino ang totoong tao, sinong puppet, at kung saan magagaling ang susunod na atake. So habang si Hisoka naman, kahit sobrang lakas at bilis niya, bungee jump, tawa-tawa, napilitan siya mag-react buong laban. Puro reaction lang siya. Depensa. At yun mismo ang gusto ni Chrollo. At bakit naman nahihirapan si Hisoka? Kasi usually, di ba, sa anime at manga, si Hisoka ang naglalaro sa kalaban niya. Siya yung unpredictable. Siya yung crazy person. Pero dito, siya yung na-outplay. Kada move ni Hisoka, parang may sagot agad si Chrollo. Kahit gamitin niya yung bungee jump niya creatively, sobrang hirap habulin ni Chrollo dahil kontrolado niya lahat ang pacing ng laban. At habang tumatagal, mas lalong napapagod at napapaligiran si Hisoka ng mga puppet na bomba. So, ang brutal na ending nito, eventually, dun na nag-shift totally yung laban. Kasi natrap si Hisoka sa sunod-sunod na pagsabog at atake mula sa mga puppet ni Chrollo. At kahit anong pilit niyang bumawi, hindi niya kinaya. Isa ito sa rare moments sa Hunter x Hunter kung saan makikita mo talagang natalo si Hisoka. Kawawang clown. At oo, technically, namatay siya. Pero, dahil si Hisoka ay si Hisoka, ginamit niya yung bungee jump niya after niyang madeds
para piliting i-restart yung puso at baga niya. At honestly, ito isa sa pinaka-creepy pero pinaka-astig na moments niya. So pagkabuhay niya, wala na yung usual playful attitude na, maseryoso na siya, at doon niya napagdesisyonan na isa-isahin ang Phantom Troop o yung Spider. So ang laban ni Hisoka at Chrollo ay hindi lang simpleng action fight. Isa itong demonstrasyon kung gaano kaimportanteng gamitin ang strategy sa Hunter x Hunter. So hindi sapat ang raw power lang, malakas ka lang. Kailangan mo maging matalino kaysa sa kalaban mo. At hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinaka-pinag-uusapang fights sa anime at manga. So kung gusto nyo pa ng mas malalim na Hunter x Hunter breakdowns, theories at anime analysis, don't forget, like and subscribe. Paalam, this is your boy Robotaco X. Peace!